Pabili po, 3 3-in-1 na kape at saka itlog po. Aba, ngayon lang ulit kita nakita ah. Kadalasan ay kapatid mo ang inuutusan mo. Kamusta ka na ba, Lope? Eto, okay lang naman po, Aling Pinang. Ganon pa rin. Natanghali po kasi ng gising si Louie, kaya ako na lang yung bumili. Abay, mabuti naman at paminsan-minsan ay lumalabas ka rin. Bahay at trabaho ka lang kasi palagi. Siya nga pala, may boyfriend ka na ba? Naku, wala pa po, Aling Pinang. Ganoon? Yung anak kong si Marta, mas bata pa sa iyo nakadalawa na. At yung sumunod sa kanya na si Marisa, kabuana naman ngayon. Kaya ikaw, dapat mag-asawa ka na rin. Abay, baka kumunat na yung matres mo. Wala pa nga po akong jowa, Aling Pinang, tapos mag-aanak agad. At saka, di pinagchismisan niyo ako na disgrasyada niyan. Ha? Ano yun? Hindi ko masyadong rinig Ang hina ng boses mo. Wala ho, Aling Pinang. Ang sabi ko po, naghahanap pa po ako ng jowa. Hayaan nyo, sa inyo ko unang ibabalita. Abay, talaga ba? Nako, tama iyan. Magandang hating gabi po, Misteri, at sa lahat ng bumubuo sa inyong programa. Matagal na po akong taga-subaybay ng inyong channel at palagi po akong nakikinig sa mga kwentong pag-ibig at kababalaghan dahil sobra po akong nakaka-relate sa mga ito. Napasulat po ako dahil umaasa akong mapapansin niyo ang aking kwento. Nais ko lamang pong ibahagi yung karanasan kong ito, hindi lamang upang gumaan ang aking loob, kundi upang magsilbing babala na rin sa ibang kababaihan. Minsan, ang inaakala nating sagot sa ating mga panalangin ay may dala palang sumpa na hindi natin kayang takasan basta-basta. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Penelope at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Dalawampu't 8 taong gulang po ako nang mangyari ito at isa po akong masugid na guro sa aming pampublikong paaralan sa isang bayan sa Cebu. Sa mahabang panahon, Misteri, isinantabi ko ang sarili kong kaligayahan. Nang pumanaw po kasi yung aking ina, ako ang naging haligi ng aming tahanan para sa dalawa kong nakababatang kapatid na sina Louie at Lester. Iniwan na rin po kasi kami ng aming ama nung maliit pa lamang sina Louie at Lester. At dahil malaki ang tanda ko sa kanilang dalawa, ako na po talaga ang nagtaguyod sa kanila. Ang buhay ko po, Misteri, ay naging dekahon. Paaralan, palengke, at sa bahay lamang umikot ang aking mundo. Habang nag-aaral, pumasok din ako bilang tindera sa palengke noong dalagita ako upang tustusan ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil sa pagtuto ko sa pamilya, tila naging mailap sa akin ang pag-ibig, lalo na't wala naman akong oras para sa mga ganong bagay. Habang yung mga kaklase ko nakikipag-date, ako naman diretso sa trabaho. Gayunpaman, wala po akong pinagsisisihan sapagkat ito rin ang naging dahilan kung bakit ako nakapagtapos ng pag-aaral. At hanggang sa makarating nga po ako sa edad na ito, kung saan bawat makasalubong ko o makilalang ibang tao, palaging nauuwi sa parehas na mga tanong. Kailan ka ba mag-aasawa? Wala ka pa bang anak? Gusto mo ba talagang maging matandang dalaga? Yan po ang mga katanungang paulit-ulit kong naririnig. Hello po, Sir Angeles. Dito po yung upuan ng mga judges. Salamat po. Ma'am Estrada, right? Yes, tama po. Hindi ko alam na magaganda pala mga teachers dito sa school ninyo. Magaganda nga po sila. Tama po kayo. Pero yung pinakamaganda, kausap ko ngayon. Anyway, ang tatalino ng mga estudyante nyo. For sure, magiging magandang laban mamaya sa Math Quiz B. Oo nga po
Dumaan po talaga sila sa masusing training with the help of our math teachers. Good, maganda yan. Para ready na sila to compete with other schools. Nga pala, Miss Estrada. Tatanong ko lang sana kung single ka pa. Sa gitna ng lahat ng pressure ng mga tao sa paligid ko kung kailan ba ako mag-aasawa, dito ko nakilala si Tony Misteri. Isa po siyang auditor mula sa isang pribadong kumpanya sa Cebu. Sa unang tingin pa lang, Misteri, mapapansin mo na agad siya. Matangkad, laging malinis at mukhang mabango. May taglay na karisma at nakakatuwang pagkatao. Siya po yung tipo ng lalaking maipapakilala mo sa iba ng may pagmamalaki. Guwapo, matalino, maganda ang trabaho at mukhang matino. Nakilala ko si Tony nang imbitahan siya ng aming eskwelahan upang maging judge sa isang competition. Pagkatapos ng tagpong iyon, hiningi niya ang numero ko at mula noon, hindi na siya tumigil sa pagpaparamdam at pagdalaw sa akin. Halos araw-araw nagpapadala siya ng pagkain sa school at tuwing Biyernes matyaga siyang naghihintay sa gate ng paaralan para lamang sunduin ako at mamasyal kami. At sa bawat pag-uusap namin, unti-unti kong naramdaman na handa na akong buksan muli ang aking puso para sa kanya. Taray naman, Ben! Baby back ribs, nakakatikim lang ako nito kapag uma-attend ako ng kasal. Haba, kahapon, sushi platter galing Japanese restaurant. Nung isang araw, pizza naman na family size. Ano ba talagang trabaho nitong si Tony? Auditor ba talaga o tagapagmana ng kumpanya? Shh! Huwag kang maingay. Nakakahiya, ikaw talaga. Sus! Usap-usapan na rin naman yan ng ibang teachers. Wala ka nang maitatago. Alam na ng lahat na lagi kang pinapadala ni Tony. Ano ka ba? Baka sadyang generous lang yung tao. At saka, para sa ating lahat yan. Share-share talaga tayo, sabi niya. Talaga ba? So ginawa mo pang charity yung ginagawa niya para sa'yo. Ang sabihin mo, ginagawa niya yan kasi gusto kanyang ma-impress. Day, abot hanggang EDSA ang haba ng buhok mo. Isipin mo yun. Akala nga naming lahat dito sa faculty, tatandang dalaga ka na. Kasi naman puro katrabaho, puro pamilya. Tapos ngayon, biglang boom, nakabingwit ka ng ganyan. Gwapo, mabango, mayaman, at sobrang galang. Ay nako, daig mo pang nanalo sa Miss Universe. Kung ganyan lang sana ang asawa ko, di sana ang saya-saya ko na ngayon. Di ko nga alam kung ano ba nakita sa akin ni Tony. Hindi ko rin alam kung seryoso ba talaga siya sa akin. Baka naman marami siyang ginagawa ng ganito, hindi lang ako. Alam mo kung ano-ano pinag-iisip mo. Yung pagpapadala ng pagkain halos araw-araw, sa tingin mo ba madali yun? Good luck na lang no kung gagawin pa niya yun sa iba. Alam mo, Pen, i-appreciate mo na lang yung ginagawa niya sa'yo. Aba, ibang klaseng manliligaw talaga siya. Todo bigay. Sirang-sira tuloy yung standards ng ibang lalaki dito. Tama ka naman. Sadyang hindi lang ako talaga sanay. Hindi ka talaga sanay. Kasi nakita rin naman namin. Marami namang nagkakagusto sa'yo at nagtangkang manligaw. Pero hindi naman napapangatawanan. Kaya bihira yung lalaking ganyan ka-consistent. Nakapagtataka lang na sa gwapo niyang yun wala pa ba siyang asawa talaga o girlfriend? Kasi sigurado marami ring nagkakagusto sa kanya. Tama. Yung mga crush ko nga dati, ang dami ng anak ngayon. Karamihan ng mga lalaking ganyan, gwapo, matalino, mayaman, taken na. Kung hindi may asawa, may girlfriend. Natanong ko na rin sa kanya yan. Ang sabi niya, wala daw talaga. Focus lang daw talaga siya sa career noon. Kaya ngayon lang siya nagka-oras para sa love life. At baka sadyang ngayon ka lang talaga niya nakilala. Grabe, parang destiny to. Dahil sa komento ng mga co-teachers ko, mas lalo akong naingganyong bigyan ng pagkakataon si Tony. Lalo akong kinilig, lalo akong na-excite, lalo akong nangarap na balang araw magiging kami.
Isang Sabado ng hapon, nagyaya si Tony na manood kami ng sine. Rest day naman daw namin at kailangan ko ring mag-relax paminsan-minsan mula sa dami ng gawain sa school. Pumayag naman po ako dahil minsan lang naman kami makalabas ng ganito. Pagdating namin sa mall, dumiretso agad kami sa ticket booth. Love story ang napili naming panoorin, yung sikat na palabas noon. Pero bago pumasok, dumaan muna kami sa snack bar. Anong gusto mo, Pin? Pumili ka na. Kahit ano na lang, okay lang sa akin. O sige, hotdog sandwich na lang at saka popcorn. Yung large na lang para hati tayo. Bit-bit ang mainit-init pang hotdog at isang bucket ng popcorn. Pumasok kami sa sinehan. Pagpasok pa lang misteri, agad akong niyakap ng matinding lamig. Napansin ko ring halos walang tao. Siguro nasa 20 hanggang 30 lang kami sa loob dahil alanganing oras na. Hinila naman ako ni Tony papunta sa bandang itaas sa may gilid. Dito tayo, Pin, para di tayo masyadong nakatapat sa aircon. Oo, tama. Medyo malamig ngayon no? Nagsimula na nga ang pelikula. Nakakakilig ang kwento misteri, pero ewan ko ba, para bang hindi ako mapakali. Habang umunguya ako ng popcorn, parang bumibigat yung pakiramdam ko. Sinubukan kong ituon ang atensyon ko sa screen, pero kusa talagang lumilihis ang tingin ko sa paligid. Sa gitna ng isang tahimik na eksena sa pelikula, may nahagip sa gilid ng mata ko. Sa kabilang dulo ng row na kinauupuan namin, mga 5 upuan ang layo mula kay Tony. May isang babaeng nakaupo. Nakasuot siya ng itim na bestida, parang luma na ang yari. Mahaba ang kanyang buhok at nakatabing sa kalahati ng muka. Pero ang nagpatigil ng paghinga ko ay ang posisyon ng ulo niya, misteri. Hindi po siya nakatingin sa screen. Ang katawan niya nakaharap sa harap, pero ang leeg niya ay baluktot ng husto, nakapaharap sa amin, nakatitig sa akin. Misteri, nanlamig ako. Hindi ko maaninag ng malinaw ang mukha niya dahil sa dilim, pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Para bang galit na galit siya sa akin. Tony, may babae dun sa dulo. Kanina pa siya nakatingin sa atin. Napalingo naman si Tony sa direksyong tinuro ko. Saan? Sinong babae? Paglingon ko ulit para ituro sa kanya, wala na ito. Biglang naglaho. Pin, wala naman na. Baka guni-guni mo lang yun. Masyado lang madilim. Huwag mo nang masyadong isipin yun. Andito lang ako. Pinilit kong baliwalain yun. Baka nga namalikmata lang ako. Baka anino lang ng upuan. Sumandal ako pabalik at sinubukang kainin ng hotdog para kumalma. Pero maya-maya, para bang mas lalo pang tumindig ang balahibo ko. Parang lalong nag-iba yung pakiramdam ko, misteri. Pero hindi ko na siya nararamdaman sa bandang gilid. Parang nasa likuran ko na. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatayo mismo sa likuran mo. Yung ramdam mo ang presensya niya kahit hindi mo nakikita. Ganoon na ganoon ang nararamdaman ko. Tapos may naaamoy ako. Sa gitna ng amoy ng buttered popcorn at hotdog, biglang may sumingaw na masangsang na amoy. Amoy malansa. Yung amoy na kapag nasa palengke ka sa pwesto ng mga karne. Pero hindi amoy sariwa. Napatigil ako sa pagnguya, misteri. At dahan-dahan, parang may malamig na hangin ang umihip sa batok ko. Hindi hangin ng aircon. Para bang mainit-init ito at may kasamang tunog. Parang hininga ng tao. Ang
Ang pinaka nakakakilabot sa lahat, Misteri. Naramdaman ko ang dulo ng mahahabang buhok niya na marahang sumayad sa pisngi ko at sa aking balikat. Magaspang, malamig at tusok-tusok. Napapikit ako pero nilakasan ko ang loob ko at bigla akong lumingon sa likuran. Walang tao sa likod ko. Walang babae. Walang kahit sino. Pen, ayos ka lang ba? Ba't parang namumutla ka ata? Wala yun, Tony. Hindi ko na lang yun sinabi kay Tony. Kahit gusto nang sumabog ng dibdib ko sa kaba. Kahit gustong gusto ko nang sabihin na gusto ko nang umuwi. Pero ayoko kasing madismaya siya. Wala pa nga sa kalahati yung pelikula. Kaya minabuti ko na lang na manahimik na lang muna. Misteri, hindi ko po talaga maintindihan. Pero habang lumalalim ang ugnayan namin ni Tony, doon naman nagsimulang magparamdam ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Bago ko po kasi siya makilala, payapa naman ang buhay ko. Wala akong nararanasang kakaiba. Ako o ng mga kapatid ko. Kahit na minsan, hating gabi na kaming nakakauwi. Pero ewan ko ba, mula nang dumating si Tony sa buhay ko, para bang laging merong nakabuntot sa akin. At hayaan niyo pong ikwento ko ang mga gabing unti-unting humubog sa aking takot. Isang gabi, galing kami sa pagsisimba ng dalawa kong nakababatang kapatid. Habang naglalakad kami sa kalsadang iilan lamang ang poste ng ilaw, bigla akong binalot ng kaba. Pakiramdam ko, may mabigat na titig sa likuran ko. Louie, Lester, bilisan niyo ng kaunti yung lakad. Bakit ate? Napapagod na ako eh. Sus, kapag may laro ka ng basketball, hindi ka napapagod. Oo nga kuya, ang lapit-lapit lang ng nilalakad natin, pagod ka kaagad. Napagod agad ako kasi naglinis pa ako ng bahay. Hindi katulad mo, nagte-text ka lang sa crush mo. Hala, hindi totoo yan. Baka maniwala ang ate niyan. Oy, kayong dalawa, puro kayo kalokohan. Bawal pa kayong manligaw ah. Magtapos muna kayo ng pag-aaral. Ikaw, Louie, 1 taon ka na lang, gagraduate ka na ng kolehiyo. At ikaw naman, Lester, 2 taon na lang. Hindi ba ang usapan natin, tutulungan niyo pa akong magpagawa ng sarili nating Napahinto ako sa sinasabi ko, Misteri. Para kasing may narinig akong mahinang pagkaluskos. Parang may naglalakad sa likuran namin, sumasabay sa bawat hakbang. Pero nang lumingon ako, tanging mga anino lang ng puno ang nakita ko. Ate, bakit? Okay ka lang? Wala. Halika na. Bilisan na lang nating umuwi. Halos tumakbo na ako noon sa pagmamadali. Dinahilan ko na lang sa mga kapatid ko na gutom na ako at pagod. Pero ang totoo, hindi lang talaga ako mapalagay. Sinundan niyo ng isang hapon habang mag-isa akong nagluluto sa kusina para sa hapunan namin. Tahimik ang paligid nang bigla akong makarinig ng mabigat na paghinga mula sa aking likuran. Kakaiba ang tunog nito, Misteri. Kaya agad nitong napukaw ang aking pansin. Humarap ako sa likod at laking gulat ko nang makita ang isang malaking itim na baboy ramo sa loob mismo ng aming kusina. Ang mga mata nito ay mapulang-mapula at punong-puno ng galit, na para bang isang taong nakatitig sa akin at handa akong sugurin. Ay! Louie! Lester! Tulong! Mabuti na lamang at nasa tapat lang ng bahay si Mang Gusting, ang kapitbahay naming lalaki, na kasalukuyang kausap ng isa kong kapatid. Agad siyang tumakbo papasok, bit-bit ang isang mahabang kawayan. Hoy, kung sino ka man, lumayas ka dito sa pamamahay na ito at huwag kang bumalik. Lope, halika rito sa likuran ko. Sa tulong ni Mang Gusting, naitaboy ang hayop palabas ng bahay.
Ngunit bago ito tuluyang nawala sa dilim, lumingon pa ito sa akin, parang may gustong sabihin. Pinayuhan naman ako ng kapitbahay namin na lagi raw kaming mag-iingat. Maglagay daw kami ng bawang at buntot pagi sa aming pintuan at laging maging handa. Mag-iingat kayong magkakapatid. Hindi ko alam kung ano ang meron sa inyo, kung bakit lumapit sa inyo ang nilalang na iyon. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Gusting? Ang baboy ramong iyon ay hindi basta hayop. Hindi ko alam kung naligaw lamang siya o talagang may pake siya sa inyo. Pero isa lang ang masasabi ko. Mag-ingat kayo at maging alerto. Kasabay ng mga ito ang biglang hindi pagpaparamdam ni Tony. Halos isang linggo siyang hindi nagpakita, ni hindi man lang tumawag o nag-text. Inisip ko na lamang na baka abala siya sa trabaho o sa pamilya niya. Hanggang sa dumating ang isang gabi nang imbitahan niya akong kumain sa labas. Habang masaya kaming nag-uusap, bigla siyang natigilan nang tumunog ang kanyang telepono. Ay, sandali lang Pin ha. Kailangan ko lang sagutin to. Tumayo siya at lumayo sa mesa. Napansin ko agad ang pagbabago sa kanyang muka. Hello? Oh, bakit ka tumawag? Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag kang tatawag basta-basta? Mahina ang kanyang boses. Pilit na itinatago ang bawat salita. Pabulong siyang nakikipagtalo at ang tono niya ay puno ng tensyon. Kahit gusto ko pang makinig, hindi ko na maintindihan ang mga sumunod niyang sinabi. Pagbalik niya sa mesa, pilit ang ngiti sa kanyang labi. Pasensya na ha, kailangan ko lang sagutin yun. Okay lang naman. Sino nga pala yun? Parang importante ah. Wala. Sa trabaho lang yun. Marami lang inaayos. Sa trabaho? Bakit parang masyado atang confidential na kailangan mo pang lumayo? Hindi naman. Ayoko lang na maabala yung pagkain mo. Halika na, kumain na tayo. Nga pala, pwede ka ba ng linggo? Pero medyo gabi sana. Bakit? Saan tayo pupunta? Balak sana kitang yayain. May fireworks display kasi, kaya gabi. Maganda yun. Sigurado akong magugustuhan mo. Talaga? Sige, gusto ko yun. Bihira lang akong makakita niyan eh. Pero mystery, hindi natuloy ang lakad naming yun. Bigla na naman siyang hindi sumipot at hindi ko siya makontak sa loob ng ilang araw. Noong mga panahong yun, doon na talaga nagsimulang mamuo ang duda sa puso ko. Madalas siyang magparamdam pero may mga pagkakataong bigla na lang siyang naglalaho na parang bula. At sa tuwing babalik siya, napakarami niyang dahilan. Trabaho, problema sa magulang at kung ano-ano pa. Doon ko na naisip, mystery, na baka marami pa akong hindi alam tungkol sa kanya. Pero dahil unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya, isinantabi ko ang lahat ng yun at binigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon. Inisip ko na lang, hindi pa naman kami opisyal na magkasintahan kaya wala pa siyang responsibilidad na ipaalam sa akin ang lahat ng ginagawa niya. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya. Isang hapon, dinalaw niya ako sa aming bahay. Nag-alok si Tony na bumili ng soft drink sa tindahan, ngunit aksidenteng nalaglag ang kanyang pitaka habang ibinabalik niya ito sa kanyang bag. Hindi niya ito napansin at ako naman pinulot ko na lamang upang ibalik. Pero sa pagdampot ko nito, tumambad sa akin ang isang larawang nakasingit sa sikretong lagayan. Larawan ni Tony kasama ang isang napakagandang babae, mahigpit na nakayakap sa kanya. Pagbalik niya, agad ko siyang kinumpronta. Tony, magsabi ka nga ng totoo sa akin. Sino to? Sino tong babae na to na nasa larawan na tinatago mo sa pitaka mo? Sandaling natigilan si Tony, tila nawala ng lakas. Dahan-dahan siyang yumuko at napahawak sa kanyang ulo. Penelope, patawarin mo ko.
hindi ko gustong maglihim sa'yo. Pero hindi ko lang alam kung paano aamin ang hindi lalayo yung loob mo sa akin. Natatakot ako na baka iwasan mo ko pag nalaman mo yung totoo. Totoo? Na ano? Na meron kang girlfriend? May asawa? May kinakasama? Sabihin mo, ano yung totoo? Asawa ko siya. Pero Penelope, maniwala ka. Matagal na kaming hiwalay. Sa papel na lang kami mag-asawa. Ginawa ko ang lahat para lang makalayo sa kanya. Pero hindi niya matanggap na tapos na kami. Ayaw niya akong pakawalan. Grabe ka, Tony. Pinaniwala mo ko na binata ka. Napakasinungaling mo pala. Maniwala ka. Ginusto kong umamin sa'yo. Pero natatakot ako. Ayokong mawala ka sa akin. At saka totoong hiwalay na kami. Ikaw na yung mahal ko. Kung totoo yung sinasabi mo na hiwalay na kayo, bakit kailangan mong magtago? Bakit kailangang maging lihim yung lahat? O sige, kung totoo man ang sinasabi mo ngayon, harapin natin ang asawa mo. Ngayon din, magpaliwanagan tayong tatlo para malaman ko kung sino yung nagsasabi ng totoo. Biglang napahinto si Tony. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng lungkot ay biglang nilukuban ng matinding takot na hindi maipaliwanag. Napakapit siya sa sandalan ng upuan, namumutla. Hindi, Pen. Wag. Wag na wag mong hihilingin yan. Hindi mo gugustuhin makilala siya. At bakit hindi? Kasi mabubuking ka na hindi totoong hiwalay na kayo? Yun ba? Hindi ganun yun. Pero iba kasi siya, Pen. Hindi siya ordinaryong babae. May mga bagay na tungkol sa kanya na hindi mo kayang intindihin. At may mga magagawa siyang hindi mo aakalain. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa sinasabi mo, Tony. Pakiramdam ko, ayaw mo lang siyang ipakilala sa akin kasi mabubuking ka. Malalaman ko yung totoo. Na side chick mo lang ako. Nasira mo yung tiwala ko. Naging bilanggo ako sa piling niya sa napakahabang panahon. Nung makilala kita, akala ko magkakaroon ako ng pagkakataong maging malaya na pwede pa pala akong lumigaya ng payapa. Pero hanggang ngayon, nakakadena pa rin ako sa kanya. Gusto ko lang kumawala, Pen. Gusto ko lang mabuhay ng normal na kasama ka. At kung pipilitin mong kilalanin siya, baka pati ikaw hindi niya tantanan. Ewan ko ba, Misteri, pero bigla akong nahabag nang makita si Tony na nakayuko, parang umiiyak. Kitang-kita ko rin yung matinding hiya sa mga mata niya dahil sa natuklasan ko. Isang kahihiyang tila dumurog sa kanyang pagkatao. Dahil pauwi na anumang oras ang dalawa kong kapatid, ayokong makita nila si Tony sa ganong kalagayan. Kaya pinalampas ko na lang muna ang sandaling yun at pinauwi ko na muna siya. Pero aaminin ko, kahit nangibabaw yung awa ko sa kanya, mas matindi yung hapdi ng sugat na iniwan ng kanyang paglilihim. Nasaktan talaga ako, Misteri. Hindi ko na kayang ibigay yung buong tiwala ko sa kanya gaya ng dati. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko rin siya basta-basta matatalikuran. Mula noon, ilang gabi akong hindi nakatulog. Magdamag akong nagninilay-nilay at nagdasal. Hanggang sa isang araw, matapos ang mahabang pakikipagtalo sa aking sarili, napagpasyahan kong iwasan muna siya na hindi muna makipagkita. Kinompronta ko siya sa huling pagkakataon bago ako tuluyang lumayo. Ano? Huwag naman ganito, Penelope. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Ikaw na lang yung tanging nagbibigay pag-asa sa akin. Gusto ko lang ng panahon, Tony. Panahon para sa ating dalawa. Lalo na para sa'yo. Ayusin mo muna yung gusot niyo ng asawa mo. Bumalik ka sa akin kapag nagkalinawan na kayo. Kapag tuluyan ka na niyang pinakawalan. Alam mong ayokong makapanakit ng kapwa. At higit sa lahat, ayokong makasira ng pamilya. Pero wala kaming pamilya. Matagal na kaming tapos. Paano na tayo? Paano na ako? Tony, sa tadhana, kung tayo talaga, tayo. Wala nang nagawa si Tony noon kundi tanggapin ang pait ng aking desisyon. Naging matigas ako.
Sinabi ko sa kanya na huwag na muna siyang pupunta sa aming bahay o kahit sa paaralang pinagtatrabahuhan ko. Pinatigil ko na rin ang pagpapadala niya ng mga pagkain at bulaklak na dati nagpapangiti sa akin. Lumipas ang 1 linggo, bawat araw ay isang pakikibaka. Kahit sobrang nangungulila ako sa presensya niya, tiniis ko ang lahat. Pinili kong panindigan yung tama, kahit na ang kapalit nito ay ang unti-unting pagkadurog ng sarili kong puso. Isang gabi, ginabi ako ng uwi dahil sa pagtatapos ko ng grading sheets. Dahil wala nang tricycle na pumapasok sa aming looban, minabuti kong lakarin na lamang ang pamilyar na shortcut. Isang makipot na daan na napapalibutan ng matatandang puno at matataas na talahib. Habang naglalakad, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng kuliglig, walang tahol ng aso, tanging ang tunog lang ng sarili kong sapatos na tumatapak sa tuyong lupa ang bumabasag sa dilim. Hanggang sa biglang parang huminto ang tibok ng puso ko nang may marinig akong mahinang tawa. Isang malamig, mapang-uyam na tawa ng isang babae. Ikaw pala si Penelope, ang babae ng asawa ko. Ikaw? Ang asawa ni Tony? Nag-usap na kami. Sinabi ko na sa kanya na ayusin muna yung sa inyo bago siya bumalik sa akin. Akala mo siguro maaagaw mo siya sa akin, ano? Wala akong gustong agawin. Siya yung lumapit sa akin. Siya yung nagsabing mahal niya ako at wala na kayo. Naawa ako sa'yo dahil paniwalang paniwala ka sa kanya. Akala mo siguro mahal ka talaga niya, no? Napangisi siya para bang nilala sa pambawat salitang binibitawan. Nakakatawa ka talaga, Penelope. Napaka-inosente mo. Mahal? Ang pag-ibig, walang puwang sa aming mundo. Alam mo bang buntis ako sa unang anak namin ni Tony? Ang supling na magdadala ng aming lahi. Ano? Buntis ka? Mystery, parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o kung isa lamang itong taktika para saktan ako, para tuluyan ko ng layuan si Tony. Totoo bang buntis ka? O baka naman sinasabi mo lang yan para mapilitan muli si Tony na balikan ka? Kasi ang sabi niya sa akin, matagal na niyang gustong kumawala sa'yo. Hirap na siya at biktima mo siya. Biktima? Walang ibang biktima kundi ikaw. Biglang gumaralgal ang kanyang boses, naging tila ungol ng isang hayop. Ang dating napakaganda niyang muka ay unti-unting nangulubot. Ang balat niya nagbago, naging parang balat ng ahas, makintab at naglalangib. Ang kanyang katawan ay nabaluktot at ang kanyang mga kuko ay humaba, tumalim, naging mga parang matatalim na kutsilyo. Mystery, yung mga mata niya na kanina'y kaakit-akit, naging dilaw at naninigas sa dilim. Ang kanyang panga ay tila lumuwag at humaba, inilalantad ang mga ngiping parang sa lobo. Sumingaw sa hangin ang amoy ng malansang dugo at nabubulok na laman. Napaatras ako, Mystery. Halos hindi makahinga sa tindi ng takot. Ito pala ang sinasabi ni Tony na hindi siya ordinaryong babae. Hindi lang siya silosa o baliw na asawa. Isa pala siyang halimaw na naghahanap ng biktima. Nangihina na yung mga tuhod ko sa mga oras na yon. Sa bawat paghakbang ng asawa ni Tony papalapit sa akin, tila unti-unting nauubos ang hangin sa paligid ko. Ang kanyang mga kuko ay kumakaluskos sa simento at ang kanyang nanlilisik na mga mata ay nakapako sa aking leeg, parang sinusukat kung saan unang kakagat.
Wala na akong matakbuhan. Sa likod ko ay isang mataas na pader at sa harap ko ay kamatayan. Pero sa gitna ng aking panginginig at panalangin, may bigla akong narinig. Mabilis na yabag ng mga paa. Tulong! Tulungan niyo ako! Laking gulat ko nang biglang lumitaw si Tony mula sa kadiliman. Tumigil siya sa pagitan namin ng asawa niya. At laking pasasalamat ko, Misteri, nang dumating siya. Akala ko talaga katapusan ko na, lalo na nung nag-anyong aswang yung asawa niya. Umasa ako na baka kaya niya itong pakiusapan at baka kaya niya akong iligtas. Maria, ang sabi ko sa'yo, lubayan mo si Penelope, hindi ba? Pero kailangan ko siya, Tony. Ano ba? Huminahon ka. Bigla namang kumalma ang anyo ng kanyang asawa, ngunit hindi siya bumalik sa pagiging tao. Nanatili siyang isang halimaw, tahimik at parang nag-aabang. Pero Misteri, sa sandaling yun, may kung anong mali akong naramdaman. Akala ko tatayo siya bilang aking kalasag. Akala ko ito na ang pagkakataon niyang patunayan na mahal niya ako, na ilalayo niya ako sa panganib. Pero akala ko lang pala yun. Dahan-dahan siyang lumingon sa asawa niyang anyong halimaw. Sa halip na takot, isang malamig at blankong tingin ang nakita ko sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit rito at sa harap ko mismo, Misteri, hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa at hinalikan ito sa noo. Pasensya na, Penelope. Wala sa plano ko na ganito mo malalaman ang katotohanan. Pero hindi ako nagsinungaling sa'yo nang sinabi kong hindi siya ordinaryong babae. Tony, anong ibig sabihin nito? Akala ko ba ako yung gusto mo? Akala ko gusto mong maging malaya mula sa kanya. Na ako na yung mahal mo. Kailangan kong mapalapit sa'yo, Penelope. Kailangan kong kunin ang loob mo. Dahil kailangan namin ng isang tulad mo. Isang babaeng walang dungis. Isang birhen. Ang dugo at laman mo ang magsisilbing pagkain para sa anak na dinadala niya. Doon ko napagtanto ang lahat, Misteri. Ang panliligaw niya, ang pagsusuyo niya sa akin. Lahat ng yon ay pagpapanggap lang at bahagi ng paghahanda para ialay sa kanyang asawa. Sa mga sandaling yun, halos mawalan na ako ng lakas, Misteri. Ang mga binti ko parang naging yelo na sa lamig at ang bawat hininga ko may kasamang pait ng galit at pagtataksil. Parang gusto ko na lang bumagsak at tanggapin na lang ang aking kamatayan. Pero sa gitna ng lahat ng yun, biglang sumagi sa isip ko ang mga mukha ng aking kapatid, si Louie at si Lester. Sila na lang yung meron ako at ako ang meron na lang sila. Paano na lang sila kung mawawala ako? Hindi ako pwedeng mamatay ng ganoon na lang sa kamay ng mga halimaw na to. At doon ako humugot ng lakas. Habang unti-unti silang papalapit, dahan-dahan kong isinuot ang kamay ko sa loob ng aking bag. Dinama ko ang malamig na butil ng aking rosaryo, ang huling alaala ni nanay. Nang dambahin ako ng asawa ni Tony na ang mga kuko ay 1 pulgada na lang ang layo sa aking muka, mabilis ko itong inilabas. "Layuan niyo akong dalawa, mga hayop kayo!" Kas kong inihampas ang rosaryo sa kanya. Ang krus ng rosaryo ay tumama ng diretso sa kanyang muka at ang mga butil nito ay kumalat sa braso ni Tony na nagtangkaring sumunggab. Isang nakakangilong tunog ang narinig ko. Ang tili nila na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kapwa sila na paatras, namimilipit sa hapdi na tila tinamaan ng nagbabagang bakal. Iyon na ang pagkakataong hinintay ko. Hindi ko na pinansin ang pangangatog ko.
dali-dali akong tumakbo patungo sa direksyong alam kong tanging kaligtasan ko. Tumakbo ako ng walang lingon-lingon. Narinig ko sa likuran ko na humahabol sila sa akin. Pero hindi ako sumuko. Diretso lang ang pagtakbo ko. At ang puso ko ay nagdala sa akin sa iisang lugar na alam kong magiging ligtas ako, ang simbahan ng San Roque. Hingal na hingal ako at halos sumabog ang dibdib ko nang marating ko ang malaking pintuan ng simbahan. Buong lakas ko itong itinulak at dali-daling pumasok sa loob. Pagsara ng pinto, dali-dali kong itinarangka ito. Napaupo ako sa malamig na sahig ng simbahan, nanginginig at pawis na pawis. At sa labas, naririnig ko ang malakas at marahas na pagkalmot ng kahoy ng pinto ng mga aswang na yun. Naririnig ko ang kanilang mga bulong, mga salitang hindi ko na inintindi pa. Tila mga sumpa na puno ng galit at puot. Ang tinig ni Tony ay sumasama sa ungal ng asawa niya. Tinatawag ang pangalan ko sa isang paraang nagpapatindig ng aking balahibo. Pero sa kabila ng kanilang bagsik, hindi sila makapasok. May kung anong humaharang sa kanila na malakas na kapangyarihan. Napatingin ako sa loob ng simbahan at nagpasalamat ng buong wagas sa buong may kapal. Doon ako sa loob ng simbahan inabutan ng madaling araw. Hindi ko magawang ipikit ang aking mga mata. Bawat kaluskos ng hangin sa labas ay tila banta ng kanilang pagbabalik. Nang magsimulang magliwanag ang paligid, natagpuan ako ng kura paroko na nakaluhod pa rin at nanginginig sa takot. Hindi na ako naglihim. Sa pagitan ng aking mga hikbi, isinalaysay ko sa kanya ang lahat. Pinili akong pakinggan at paniwalaan ng pare. Hinawakan niya ang aking balikat at binigyan niya ako ng basbas. Hindi niya rin ako hinayaang umuwing mag-isa at hinatid niya ako matapos noon. Personal din niyang binindisyonan ang aming tahanan. Matapos noon, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Sa takot na baka balikan kami ni Tony, agad kaming nag-impake ng aking mga kapatid. Lumipat kami sa isang maliit na unit sa kabilang bayan, yung mismong katabi lang ng isa pang simbahan. Mas panatag ako kapag naririnig ko ang tunog ng kampana tuwing 6:00 ng umaga at hapon. Tila ba bawat tunog nito ay isang pader na humaharang sa anumang masama. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti kong binuo ang sarili ko. Sa tuwing may makikilala akong lalaki na tila perpekto at matamis magsalita, hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Ang karanasan ko po kay Tony ay nagturo sa akin ng tunay na demonyo ay hindi laging may sungay at buntot. Minsan, suot nila ang malinis na damit, mabangong pabango, at ang matatamis na pangakong kayang dumurog ng kaluluwa mo. Pero sa kabila po ng nangyari, hindi ako hinayaan ng tadhana na manatiling lugmok sa takot at nag-iisa. Kalaunan ay nakilala ko po si Gabriel. Hindi po siya katulad ni Tony na puno ng mabulaklak na salita o grandiosong pakitang tao. Si Gabriel ay tahimik, isang simpleng tao na ang tanging hangarin ay ang protektahan ako at ang aking kapayapaan. Siya po ang naging pader ko noong mga gabing binabangungot pa rin ako. Doon ko lamang muling naranasan ang matulog ng matiwasay na wala ng takot. Hello mga kamisteryo! Dating gawi, basa po tayo ng mga comments dun sa nakaraan nating video. Ang sabi ni Ma'am Annalisa Malatbalat, appreciate your time and effort to mention me in your shoutout portion. Once again, all the best to the cast of Misteryo sa Dilim. The best, warmest wishes and continuously blessings to your station. Thank you so much po for your kind words, Ma'am Annalisa Malatbalat. Shoutout din po kay Ma'am Elmay Suwa Molina, Ma'am Nancy, Ma'am Cristel Mamado, Julie Ann Barte Permelona, Ma'am Cristina Navarro, Ma'am Jeneline Gablines, Sir Emil, Pink Amber, Mary Rose Garcia, Jofer Llanes. Ang sabi naman ni Drix Kiefer,
Dapat yung may-ari na lang ang nag-type ng password. Huwag ibibigay. Dati ganyan din kami. Pagising namin ng alas 7, pagsilip ko sa bintana, 4 na pamilya ang nasa labas. Kanya-kanyang pwesto. Puro YouTube pa. Susme. Oo, ito yung comment niya dun sa kwento natin na nagalit ang kapitbahay dahil hindi pinagamit ng wifi. Grabe no guys, ang daming nakarelate sa kwento na to. Kahit ako, nakaka-relate ako dyan. So ito, punta na tayo sa last comment na babasahin ko. Si Sir Chan Lee Wong, ang sabi niya, mapagpalang araw sa iyo, Mystery, at sa buong team ng Mysterious na Dilim TV. Ang lesson learned po dito ay yung natutunan ko sa buhay ko, na it's okay to say no. Nasa nagpapaliwanag na lang kung paano mo i-deliver sa kanya at di naman siya masasaktan para na lang din iwas sa aberya at problema sa hinaharap. Hindi naman masamang tumanggi sa panahon ngayon kasi nga wala nang libre at ito wala ka namang tinatapakang tao. Yan ang pinakatama, Sir Chand. Wala naman talagang masamang tumanggi at nasa paraan mo lang yon kung paano ka tatanggi sa kanila. Ngayon, nandun na yun sa mga tao kung maiintindihan nila or magagalit sila. So ayun guys, dito na po magtatapos yung shoutout and maraming salamat po ulit sa inyong pagtangkilik sa aming kwento. Sana po yung kwento natin ngayon ay magustuhan nyo at kung gusto nyo po ulit ng shoutout, mag-comment lamang po kayo sa video na ito. Maraming salamat po ulit dun sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo, mag-like and mag-share, and i-follow nyo po yung iba naming mga page sa FB and TikTok. Maraming salamat. Kita-kits po sa susunod na video.